Pag magbi-business ka, ito yung tatlong dapat mong tandaan. Kailangan alam mo kung ilang months ka makakapag-generate ng cash flow, magkano yung budget mo, at ano-ano yung mga expenses mo. Sa business, dapat meron ka ding tinatawag na business budget plan. Parang personal budget plan siya. So let's say for example, itong months to generate cash flow, you need to determine kung ilang months yung kaya mong makapag-generate ng cash flow. Ibig sabihin yan, kailan ka mag-start magbebenta. Pag once na meron ka na kasing benta, doon na mag-uumpisa yung cash flow. So let's say for example, aabutin ka ng 3 months para makapag-generate ka ng cash flow. Kasi within 3 months, for sure, ito yung month wherein kaya mo na magpapasok ng pera. Kasi, syempre dito sa UAE, number 1 dyan, we need to secure first the trade license. So, bibilang siya ng weeks. At the same time, kapag meron ka ng trade license, you can now apply for bank. So, it will take another 1 week. Tapos, kung gusto mo pa mag-open ng mga payment gateways, it will take another a week para makapag-open ka. So, let's say for example, yung 3 months mo, that will be your buffer. Example lang naman. Tapos, you need to determine kung ilan yung budget mo. Sa business term, ang tawag dito capital. So, yung pinang-invest mo doon sa trade license, that is your capital expense. So, syempre, bukod doon, dapat meron kang buffer. Meron kang pang-operation. So, let's say, for example, meron akong budget na 15,000. So, sabi nga nila, start small. So, yung 15,000 na yun, for sure, dapat napaghandaan mo na siya. 'Di ba? So, saan kukunin yung mga ganitong amount? Well, it came from yung mga savings natin, yung mga bonuses natin. So, for sure, meron kang ganito. 'Di ba? Kung wala naman, you can also write down 10,000. 'Di ba? So, dito, madidetermine mo ngayon kung magkano yung magiging expense mo per month. And sa loob ng 3 months, dapat pasok yung budget mo. So, let's say, for example, 10,000. So, di-divide natin siya sa 3. So, yung budget mo per month will be 3,300 dirhams. So, dito, yung expenses mo, kailangan mo siyang i-break. So, ano ba yung mga expenses mo? Yung tanong mo kanina, Sir, how do I determine kung magkano yung salary ko? So, magbe-base siya dito sa expenses mo. So, let's say for example, yung expenses mo is, number 1 dyan yung ads. Kasi you need to run ads. Pangalawa, yung salary. Okay? And then, pangatlo, yung, let's say for example, telecom. Bibili ka ng line mo para meron kang pantawag sa mga customers mo. And let's say, additional to that, kailangan mo din ng transpo. Okay. So, ngayon, dito sa apat na to, you need to determine kung saan mo i-allocate yung 3,300 na budget mo per month. So, let's say, for example, yung ads mo will be, let's say, this will be 500 dirhams. Okay? Tapos, dito naman, unahin natin yung transpo kasi ito yung mahalaga. And magiging last dyan yung salary mo. Kasi yung salary mo, pwedeng hindi ka magkaroon ng salary for the meantime kasi nag-uumpisa ka pa lang. Or, pwede naman, kahit konti lang. So, let's say, for example, telecom will be 300 dirhams. And then, yung transpo will be, let's say, 500 dirhams. Kasi you need to have a budget under transpo. Kasi nga, kukuha ka pa ng mga supplies. Di ba? You need to pay the courier fee. Kung magpapadeliver ka from the supplier going to you. Tapos yung matitira dyan, pwede mo na siyang i-allocate dito sa salary. Or kung meron ka pa additional expense, pwede mo pang i-allocate yung tira doon sa additional expense. So, doon mo madidetermine kung magkano yung salary mo. Depende kung gaano ka laki yung budget mo. So, meron ka lang 3 months to generate cash flow. Tapos, titignan mo yung budget mo, yung ilalagak mo na capital doon sa business mo. Then, you can now determine kung magkano yung expenses mo. So, kailangan mong i-classified or kailangan mong i-determine kung ano-ano yung mga expenses mo in 1 month based doon sa business mo.